Sinagot ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano na hindi ipinapaalam ng pamahalaan ang buong katotohanan hinggil sa West Philippine Sea. Ayon kasi sa Senador, walang ulat ng water cannon o radio challenge mula sa Malaysia at Vietnam dahil iniiwasan anya ng mga barko o eroplano ng Pilipinas ang mga okupadong feature ng naturang mga bansa. Buwelta ni Tariela, ang China ang nangihimasok at gumagawa ng harassment sa ating katubigan at bahala na raw ang senador kung maniniwala sa mga kasinungalingan o sa mga ebidensyang may karampatang larawan, video at iba pang record. Gaya na lang sa MDA flight noong nakaraang linggo kung saan ilang beses nag-radio challenge ang isang warship ng PLA Navy, 48 nautical miles lamang mula sa Agno, Pangasinan. Pagpupunto pa ng opisyal, ang hindi paglapit sa mga inookupa ng Vietnam at Malaysia ay dahil itinuturing itong irresponsable at hindi nakabatay sa 2002 China-ASEAN Declaration on Conduct na tanging China lamang anya ang lumalabag pati na sa probisyon ng UNCLOS. Samantala, habang patuloy ang bangayan sa pagitan ng Chinese Embassy at ilang opisyal ng pamahalaan, tiniyak ng Department of Foreign Affairs ang patuloy na pagsusulong ng diplomasya alinsunod sa polisiya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at pagiging profesional para igiit ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero kung may kailangang almahan, gagawin ito ng kagawaran. The department will continue to issue protests and make firm representations of serious concern to the Chinese Embassy at appropriate times. And we will consistently assert to them and the entire world the Philippines' sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea. The Filipino public can continue to count on the DFA to be a credible and authoritative voice for the Philippines' positions and interests. Para naman kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, hindi dapat itigil ng gobyerno ang Transparency Initiative sa WPS. Sa kumalat na liham ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro kay Senador Risa Hontiveros, sinabi ng kalihim na ang pagkakaiba at iringan ng dalawang bansa pinakamagandang idaan sa diplomatic channel kaysa isa publiko. Pero tutol dyan si Carpio. When they say that this must be discussed behind closed doors, the moment you do that, China wins. Because the world will not see what China is doing in the sea. And the world will not support us. That's why I believe in this transparency. Nilinaw naman ng DFA na hindi leaked, kundi may permiso ni Secretary Lazaro na isa publiko ang kanyang liham. Dagdag ng kagawaran, hindi sila magpapapekto sa mga panunukso ng mga nagpapakilalang komentarista at self-styled experts. While performative rhetoric is a reality in modern public discourse, the DFA has long ago resolved to conduct our work with the national interest as the sole consideration. Not for fanfare, not for followers, and certainly not for likes, but solely for the national interest and welfare of the Filipino people. Nirerespeto rin ng DFA ang mandato ng iba pang ahensya ng pamahalaan patungkol sa West Philippine Sea na labas sa saklaw ng foreign policy. Kaya't palaging bukas ang kanilang komunikasyon at pagtutulungan. As we have previously said, defense capabilities, messaging, and transparency are all important tools, but diplomacy is the bigger tool in the maritime toolbox and remains indispensable for securing the country's strategic priorities. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.